Pinsan, bakit mo sinira ang aking kapalarang dugo ng langit? Isang batong sugatan at pinahiran pa ng dugo ng manok. Matatawag din kapalaran. Noong kagabi, ako ay nanood ng mga bituin. Gumalaw ang bituin ng Ziwei. Ako ay naparito ayon sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Upang hanapin ang isang marangal na dalaga na may palatandaan ng marinal na phoenix. Alam ko ngayon ang 18 kaarawan mo, pinsan. Hindi ko sana inagaw ang atensyon mo, pinsan. Ngunit bakit biglang nagmingas ang iyong hiyas? At lumitaw ang anyong phoenix. Hindi naglakas loob si Wan Ying na maglihim. Kaya ako ay naparito upang ialay ito sa inyo, mahal na Ginoo. Ano ang pinagsasabi mo? Sa hiyas ni Wan Ying lumitaw ang anyong phoenix. Paano iyon magiging isang batong basag? Ang tunay na dugo ng hiyas na phoenix ay mainit at malambot sa haplos. Samantalang ang batong ito ay malamig sa haplos. At may mabahong amoy. Kung hindi po kayo naniniwala, mahal na prinsipe, maaari niyong kamutin ang marmol na yan sa inyong damit. At tingnan kung may maiiwang marka ng dugo. Kung gayon, ako na mismo ang susubok bilang general. Ordinaryong hiyas lang. Sa pamamagitan ng lihim na gamot ng imperial na silangang lupain, ibinababad sa pabangong panghila ng dugo ng 100 araw. Kaya maaaring makalikha ng huwad na anyo ng dugo ng hiyas. Mahal na prinsipe, ang pabango ng panghila ng dugo na ito ay nasa silangang palasyo lamang sa buong kabiserang lungsod. Ginagamit niyo ang inyong kapangyarihan para agawan si pinsan sa pangalan ng anak na babae ng kapalaran. Talagang napakagastos at napakatuso. Umatras kayo. Shen Qinhuang, ibig mo bang sabihin kinu-question mo ako? Hindi po ako mangahas. Nagtataka lamang po ako. Pakiusapan ko po kayong maliwanagan. Pinsan, kahit papeke ang hiyas, hindi rin ito mapapatunayang ikaw ang anak na babae ng kapalaran. Kung nais mong magpanggap na anak na babae ng kapalaran, kailangan mo ring malinaw na masaloob sa isip. Ang tunay na phoenix ay nakaukit sa mga buto. Sino nga ba ang manghihinayang sa isang basag na bato? Palatandaan ng likas na kapalaran ng phoenix. Hindi na kailangan ng tulong ng iba. Miss Shen, ikaw na nga ang mahirap na kinahahanap ng kapalaran ng mahal na prinsipe. Aking mabuting pinsan, maraming salamat at naging malambot ang puso mo noon. At itinago mo para sa akin ang tungkol sa paggamit ng huwad na hiyas upang nakawin ang kapalaran ng phoenix. Ang luklukan ng emperatrice na ito. Tatawanan ko na lamang. Ano pa ang sasabihin sa kanya? Ako na ang maghahatid sa kanyang huling landas. Impossible. Pinsan, para sa huwad na dangal ng anak na babae ng kapalaran, nagpakasasa ka pa sa masamang gawin ng pagtatago at pagpapanggap sa iyong braso gamit ang asul na halamang tinta. Talagang napakalupit mo. Umatras kayo. Ito ang tatak ng pagbubunyag na ipinakita ng langit. Hindi ito mahuhugasan. Hindi ito mabubura ng isang hiwa. Ginamit mo ang mga maruruming pamamaraan sa loob ng palasyo para subukin ang kalooban ng langit. Nakakatawa ka talaga. Dahil si Misu mismo ang nagsalita ng matapang. Sa akin mismo may isang sisidlan ng lihim na gamot. Ang tubig na ito ay espesyal na pangwasak ng marka ng asul na tinta. Kung peke ang tatak, isawsaw mo at matutuklap ang itim na balat ng tinta. Kung totoo naman, mananatili itong buo walang kahit kaunting pinsala. Miss Shen, mangahas ka bang subukan? Bakit hindi? Impossible ito. Kahit totoo pa ang tatak ng phoenix, ano naman? Ang pagpili ng imperial na asawa. Mas binibigyan ng halaga ang bertud at galing. Isang tula ng niebe na inawit ni Wan Ying. Nagpamangha sa mga iskolar ng Hanlin Academy. Kaya siya ang koronang panglungsod ng kabiserang ito. Ang ganitong likas na talino ay hindi matatamo mula sa kapanganakan lamang. Tama ang iyong sinabi, Prinsip Jinchen. Hindi ko hinahangad na makipagpaligsahan sa aking pinsan para sa anumang tadhana. Taglay ko lamang ang kaunting kakayahan sa tula. Ngunit payapa ang aking budhi. Noong nakaraang buhay, ito rin ang iyong taktika. Isinakripisyo mo ang aking buhay para sa iyong dangal. Ngayong buhay na ito, papanoorin kitang maubusan ng maskara. Isang mapagkunwaring binibini ng kabisera. Payapa ang budhi. Sinasabi mong ikaw ay isang dalubhasang makata, pinsan. Natatandaan mo pa ba? Kung paano nabuo ang tula mo tungkol sa niebe na kinahumalingan ng buong kabisera. Saan ba talaga ito nagmula? Ano ang iyong sinasabi, ate? Siyempre, ako mismo ang sumulat nito ng may buong pagsisikap. Ang mga titik ay iyo nga. Ngunit paano naman ang papel? Pinagnakawan mo ako ng tula at ipinagmalaki bilang iyo. Ngunit hindi mo alam na ang papel ay eksklusibong gamit lamang ng pamilya Shen. Hindi maaari. Bakit magiging ganito? Yamang sinasabi mong sa iyo ang galing na ito. Bakit hindi mo subukang humarap sa lahat ngayon? At sumulat ng isang tula batay sa paksang ibibigay ko. Masama ang aking pakiramdam ngayong araw.
Hindi ako nakakaramdam ng maayos. Nagkukunwaring may sakit. Su Waning. Dati ay gumamit ka ng peking hiyas para magpanggap na may katangiang imperial. Ngayon naman ay nagnakaw ka ng tula para magpanggap na dalubhasa. Ang lahat ng papuring natatanggap mo ay bunga lamang ng iyong panlilinlang. Hindi totoo yan. Bakit mo ako kailangang hiyain sa harap ng maraming tao? Ano ba ang nagawa kong pagkakamali sa'yo? Ninanakaw mo ang aking dangal bilang makata. At nagtatangka ka pang linlangin ang lahat para makuha ang aking kapalaran. Ang lahat ng iyong mga ginawa ay dapat mo nang ipaliwanag sa harap ng kamatayan. Kung may utang na loob ka pa sa akin, sa tingin ko, dapat ka nang iharap sa hukuman. Sino ang nangangahas na gumalaw sa aking anak? Anong nangyari? Sino ang nang-aapi sa'yo? Ina ko. Inaapi ako ng aking pinsan. Sinira niya ang aking hiyas. At pinararatangan pa akong nagnakaw ng kanyang mga tula. Ina. Kailangan niyong bigyang katarungan ang aking nararanasan. Shen Qinghuang. Napakawalang utang na loob mo. Pinsan mo si Waning. Bakit mo siya nagagawang tratuhin ng ganito? Ang ama ni Waning noong araw sa larangan ng digmaan ay isinakripisyo ang kanyang buhay para protektahan ang iyong ama. Kami ay tumakas patungo sa inyong tahanan. Ganito ba ninyo sinusuklian ang aming kabutihan? Kaya, mabuti at narito kayo. Nais ko lamang magtanong. Bakit sa silid ni Su Waning ay may mga eunuko mula sa silangang palasyo na madalas pumasok? Ang pagpasok ng mga eunuko ng prinsipe sa silid ni Su Waning, hindi kaya may lihim na ugnayan ang dalawa? Shen Qinghuang, sinasiraan mo ang aking dangal. Wala kaming anumang lihim na ugnayan ni Su Waning. Mahal na prinsipe, hindi ko mananaising siraan ang inyong dangal. Ngunit ang bango na nagmula sa direksyon ng silangang palasyo ay nakita ring pumasok sa silid ni Su Waning. Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Kung nais ninyong linisin ang inyong pangalan, mahal na prinsipe, maaari nating imbestigahan ang bagay na ito ng lubusan. Mga gwardya, dakpin ang sinumang nagbigay ng pabango kay Su Waning ng lihim. At dalhin sila sa akin para sa nararapat na parusa. Hampasin ng 50 beses ang likod. Ipatapon sa dulong hangganan. Huwag nang papapasukin. Binibining Shen. Nasisiyahan ka na ba? Napakatalino mo, mahal na prinsipe. Tiwala po ako sa inyong pasya, mahal na prinsipe. Ticha, simula sa araw na ito, kayo ni Su Waning ay ibababa ang antas bilang mga alila. Palayasin sa silid warm pavilion. Ilipat kayo sa tirahan ng mga utusan. Qinghuang, hindi mo ako maaaring ituring ng ganito. Ako ang iyong ti. Ano naman kung ikaw ang ti ko? Dahil nagtangka kang magpakana laban sa akin, dapat ay inasahan mo na ang ganitong kinahinatnan. At ikaw rin. Simula bukas, araw-araw kang darating dito para lumuhod at magbigay galang sa akin. Gusto kong malaman mo ang kapalit ng pagnanakaw. Ang tagumpay ngayong araw ay simula pa lamang. Hindi titigil ang prinsipe ng ganoon lang. At si Su Waning ay hindi rin basta susuko. Dapat akong maging maingat sa bawat hakbang upang makapaghiganti sa pagkapahamak ng aking pamilya sa nakaraang buhay. Yanju ay nandito upang magbigay galang sa aking Panginoon. Sa nakaraang buhay, inilaan mo ang iyong buhay para sa akin. Hanggang sa mapuno ng palaso ang iyong puso. Sa buhay na ito, hindi kita bibigyan. Yanju, tumingin ka sa akin. Yanju, kanino ka nabibilang? Ang buhay ni Yanju ay pagmamay-ari ng aking Panginoon. Sumusunod lamang ako sa utos ng aking Panginoon. Mabuti. Ngayong gabi, harangin mo ang mga kalapating mensahero ng silangang palasyo. Ang sulat na ito, ibigay mo sa mga tauhan sa Tianji Pavilion. Hindi titigil ang prinsipe ng ganoon lang. Kung gusto niyang makipaglaro, sasabayan ko siya hanggang sa dulo. Binibini, narito na po ang mahal na prinsipe. Marami siyang dalang mga mamahaling regalo para makita kayo. Papasukin mo siya. Ang prinsipe ay nakasanayan ng magpaamo sa mga babae. Akala niya sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo ay madali na akong mapapa at susuko sa kanya. Ngunit hindi niya batid. Ang babaeng hindi malilimutan ng isang lalaki
ay hindi ang babaeng laging sumusunod sa kanya, kundi ang babaeng hindi niya kayang makuha. Ano ang nais niyo? Gagawin ko siyang lumuhod sa harap ko, at magmakaawang pakasalan siya. General Shen, ang pagpunta ko rito ngayong araw, ay upang humingi ng paumanhin sa inyo, Binibining Shen. Noong nakaraang mga araw sa piging, napaniwala ako sa mga kasinungalingan ni Su Waning. Kaya kayo ang nasaktan at naagrabyado. Mahal na prinsipe, kayo ay mataas na kapangyarihan. Ako lang ay anak ng isang general. Hindi ko po karapat-dapat ang paumanhin nyo. Bakit naman hindi? Binibining Shen, basta't payag ka lang. Kahit na si Waning ay nakuha ang peking hikaw. Ngunit siya ay mahinahon at marunong mag-isip. Hindi tulad mo na puno ng puot at pagkamuhi. Na hindi karapat-dapat tumayo sa tabi ko. Batid ko pong hindi ako karapat-dapat. Kaya mas mabuti pang lumayas na ako. Ang umatras sa pagpili bilang prinsesa ng korona. Upang pagbigyan ang mahal na prinsipe at si Waning. Binibining Shen, hindi mo kailangang gawin ito. Basta't handa kang magpakasal sa silangang palasyo. Puputulin ko na ang ugnayan ko kay Su Waning. Mahal na prinsipe, hindi ko po magagawa yon. Nais ko lamang po mamuhay ng matiwasay at payapa. Ang pagtanggi niya ay hindi dahil sa kawalan ng pakiramdam, kundi dahil sa isang pagpaparaya na nakakaantig sa puso. Ngunit ang ganitong klaseng pagpaparaya, ang mas nagtutulak sa akin na lupigin siya. Binibining Shen, patutunayan ko ito. Na tapat ang hangarin kong pakasalan ka. King Huang, ano ba ito? Ama, nag-artista lang po ang inyong anak. King Huang, dalaga ka na. Xiao Jingchen, kung itinuring mo akong piyesa sa iyong laro, huwag mo akong sisihing gawin din kitang piyesa sa aking tablero. Binibini, inaanyayahan po kayo ng mahal na prinsipe sa subasta. Sabi po ay iaalay niya ang isang pambihirang kayamanan ngayong taon. Ang imperial na baluti ng siyam na pag-ikot. Kung sakaling magustuhan niyo po, handa po siyang ipanalo iyon para sa inyo. Kawili-wili. King Zhu, ayusan mo ako. Ngayong araw, gagawin ko ang lahat para kusa at maluwag sa loob. Naubusin niya ang kanyang kayamanan. Binibining Shen, tingnan niyo ang batong hiyas mula sa kanluran. Napakadalisay ng kulay. Kayamanan itong walang katumbas. Kung gusto mo ito, maaari ko itong ipanalo para ibigay sa iyo. Salamat sa iyong kagandahang loob, mahal na prinsipe. Tinatanggap ko po ang inyong alok. Ang susunod ay ang tampok na yaman para sa araw na ito. Imperial na baluti ng siyam na pag-ikot. Ang baluting ito ay lihim na kayamanan ng nakaraang dinastya. Sinasabing hindi tinatabla ng talim o bala ang sinumang magsusuot nito. At immune rin sa anumang lason. Panimulang presyo, 50,000 pilak. 100,000 pilak. 50,000 ginto. Pagbati sa kagalang-galang na panauhin. 50,000 ginto. Napanalunan ang imperial na baluti ng siyam na pag-ikot. Binibining Shen, napanalunan ko na ito para sa inyo. Napakagastos mo, mahal na prinsipe. Talagang napagastos ng malaki si Xiao Jingchen ngayong araw. Yan Jiu, magaling ang ginawa mo. Tungkulin ko lamang po ito, binibini. Dalhin mo na ang baluting ito pauwi. Pagkalipas ng ilang araw, subastahin natin itong muli. Ang nais ko lamang po, amo, ay gawin itong pera. Ang kayamanan ng prinsipe. Dahan-dahan kong ubusin ang lahat ng iyan. Naiintindihan ko, Yan Jiu. Dahil hindi ibinibigay ng silangang palasyo ang nararapat sa akin. Kaya kailangan kong kumilos ng sarili ko. Binibini. Sabi ng manggagamot mula sa labas. Ang gamot na ito ay nakakapigil sa daloy ng buwanan. At nagpapakita ng sintomas ng pagbubuntis. Maaari rin itong palabasin na may maling pulso ng pagdadalang tao. Ngunit ito ay mapanganib na gamot. Ang labis na paggamit nito ay makakasama sa iyong katawan. Basta't mapatunayan lamang ang huwad na pagbubuntis. Papasunurin ng kanyang kamahalan ang koronang prinsipe na tanggapin ako sa silangang palasyo. Ang kaunting pinsala na iyon ay wala ng halaga. Kapag nakapasok na ako sa silangang palasyo, hahanap ako ng pagkakataong magkunwaring nadulas at tumumba. At saka ko maitatago ang sitwasyon sa buong palasyo at mundo. Sa 50,000 pilak na tile ng ating lihim na kabangyaman sa palasyo, halos naubos na lahat. Para lamang mapasaya si Shen King Huang, sinunod ko ang kapritsyo niyang babae na itinatakda ng langit. Nagbigay ako ng walang bilang na pambihira at mahahalagang yaman. At gumastos pa ng 50,000 pilak na tile para bilhin ang baluting gawa sa salamin na yon. Kailan ba siya matutong umayos at manahimik? Kamahalan. Dumating si Su Waning upang makiusap na humarap sa inyo.
At ano pa ang pakay niya? Hindi ba't sinabi na ng aking mahal na prinsipe? Natuluyan ng putulin ang ugnayan sa kanya. Kamahalan. Sinabi ni Binibinisu na may mahalaga siyang bagay na nais niyang ipaalam sa inyo. Kamahalan. Nagmumukhang may kasalanan si Waning sa inyo. Buntis na si Waning. Ano raw? Kamahalan. Dadalhin ni Waning ang inyong anak. 2 buwan na po ito. Ikaw ay sinadya mo ba talaga? Kamahalan. Hindi sinasadya ni Waning yon. Mahal na mahal lamang po kayo ni Waning. Bumalik ka muna. Ang bagay na ito. Ako na ang bahala. Kamahalan. Waning. Hintayin mo ang aking mensahe. Kapag ako na ang naging asawa ng koronang prinsipe, tingnan natin kung paano pa maglakas loob si Shen Qinghuang na magmaktol at magpasikat. Binibini. Narito ang manggagamot ng manor at humihiling na makaharap kayo. Sinabi raw niyang kakaiba ang pulso ni Binibini Biao. Ano na naman ang binabalak ni Su Waning? Papasukin mo siya. Opo. Matanda ang Binibini. Ang pulso ni Binibini Biao ay hindi talaga pulso ng tunay na pagbubuntis. Mayroon lamang siyang napakatapang na amoy ng bulaklak na pula at mga halamang gamot na pampagaling sa katawan. Ang pulso na ito ay lumulutang at hindi matatag. Malinaw na uminom siya ng huwad na gamot sa pagbubuntis na panlilinlang ng mga manloloko sa Jianghu. Pinilit niyang likhain ang huwad na anyo ng mapanlinlang na pulso. Huwad na pagbubuntis. Matindi ang loob niya. Nakakasama sa katawan ang gamot na ito. Pagkaraan ng ilang buwan, kusa rin iyang hihina at mawawala sa kanya. Matagal ko na itong hindi narinig. Dapat ba natin siyang ilantad agad? Hindi. Kailangan mo lamang siyang painumin ng karaniwang gamot para mapatatag ang bata. Huwag kang makikialam. Kung gusto niyang maging asawa ng koronang prinsipe, ako na ang magpapalaki ng palabas para sa kanya. Binibini. 8. Sabi na ng kanyang kamahalan. Ang karga ko ay mismong isang apo ng imperyo. Kaya hindi maaaring mapagod. Sa mga susunod na usaping nangangailangan ng pag-inat, mabuti pang umiwas na lang. Tama ang sabi ng pinsan kong babae. Mahalaga ang apo ng imperyo. Mas mabuti pang alagaan ng maigi ang pinsan kong babae. Pinsan kong babae. May gusto pa akong sabihin sa'yo. Sinabi na ng kanyang kamahalan. Kapag naisilang ko ang apo ng imperyo, ipapasok na niya ako sa silangang palasyo. Sa oras na yon, magiging tao na ako ng silangang palasyo. Pinsan kong babae. Huwag mo na akong pahirapan pa. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi kita pahihirapan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Su Waning. Akala mo ba magtatagal pa ang pagmamayabang mo? Dumating na naman ang kanyang kamahalan na prinsipe ng kabilang silangan. Sa pagkakataong ito, nais niyang anyayahan si Binibining Shen sa aklatan. Pupunta ako agad. Binibining Shen. Narito ako ngayon upang hilingin sa inyo na hangaan ang isang pinta. Binibining Shen. Tingnan po ninyo rito. Marilag ang kabundukan. At napakabigat ng dating. Kahanga-hanga ang talino ng kanyang kamahalan. Lubos po akong humahanga. Tingnan niyo rito uli. Ang tubig at ulap ay tila gumagalaw. Parang nakahiga ang isang dragon. Kamahalan. Nakikita po ito ng malinaw ng inyong abang lingkod. Pakiusap po, bitawan na ninyo ako, kamahalan. Binibining Shen. Nais ko lamang na makita mo ang pintura. Bakit kailangan pang maging ganito kahigpit? Kamahalan. Alam po ng inyong lingkod na mababa lamang ang aking katayuan. Hindi po ako naangahas na mapalapit sa inyo. Binibining Shen. Gusto kita. Bakit lagi kang ganito? Kamahalan. Kayo po ay General Shen. Narito ako ngayon upang hilingin kay Binibining Shen na pahalagahan ang isang pinta. Kamahalan. Ang pagpapahalaga sa pinta ay pagpapahalaga sa pinta. Hindi na kailangang gumamit ng dahas. Baka magkapagkamali lang si General Shen. Ako ay Kamahalan. May mga usaping pandigma pa akong kailangang asikasuhin. Hindi na po ako makakasama pa sa inyo. Binibining Shen. Kung gayon, sa susunod na araw na lamang muling babalik ang inyong abang lingkod. Huang Er. Ang prinsipe ay ayos lang ako. Uwi na muna ako.
Panginoon, pakiusap po, itigil na ninyo. Kung ipagpapatuloy pa ninyo ang paghiwa, baka mabiyak na ang balat at laman. Yanju, ang gamot na ibinigay mo sa akin ay kumakalat ang bango ng dragon sa liba. Iyon ay isang kayamanan ng imperyo. Isang mamahaling gamot na hindi kayang bilhin ng kahit sinong ordinaryong tao. Hindi kayang tumbasan ng salapi ang ganitong uri ng napakahusay na lunas sa sugat. Panginoon, Yanju, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang iyong lihim, hindi ko muna itatanong. Ngunit tandaan mo, ang iyong buhay ay akin. Ang iyong lihim, ay akin din. Mula sa sarili ni Yanju, ang lahat ng kay Yanju, ay sa may-ari lahat. May-ari. Ito ang siyam na utos ng dragon. Ito ang utos ng pamamahala ng pinakaunang samahang pangkalakalan sa Juzhou. Yanju, mahusay ang pagkakagawa mo. Kapag nasiyahan ang may-ari, sapat na. Sa susunod, sisimitan ko na ang aking palabas. Bagamat nasadlak sa alitan si Xiao Jinchen dahil sa pagdadalang tao ni Su Wenying, nabaling pa rin ang kanyang isip. Ngunit hindi niya kailanman isusuko ang angkan ng Shen. Sa lalong madaling panahon, magpapadala ako ng mga tao upang nakawin ang sandatahang lakas ng angkan ng Shen at palitan ang depensang guhit. Samantalahin ang pagkakataon at hilingin na lumabas ako sa kampanya. Tapos aasa ako sa mga pakana ng angkan ng Shen para magtamo ng malaking tagumpay. Pagkatapos, samantalahin ang pagkakataon para bawiin ang kapangyarihan sa hukbo. Ano ang nais gawin ng aking Panginoon? Nais kong maglagay ng pulang kahong gawa sa kahoy sa loob ng templong ito sa tubig. Nasa loob niyon ang binagong depensang guhit ng hukbo ng angkan ng Shen. Pagkatapos, hayaan mong iparating ni Su Wenying ang balitang ito sa prinsipe ng korona. Nais kong siya. Personal na ipadala ang prinsipe ng korona sa bitag. At saka ko hahayaang ang aking ama ang maglinis ng natitira sa larangan ng digmaan. Nais ko lamang harapin si Xiao Jinchen. At hindi ko nais maapektuhan ang digmaan sa hangganan. Binibini. Narinig lang ito ng abang alila. Inilagay ni Binibini Shen ang depensang guhit ng hukbo ng angkan ng Shen. Sa bagong tayong templong bubong ng kawayan na nasa tubig. Napakalaking balita yan. Agad kong sasabihin ito sa kanyang kamahalan na prinsipe ng korona. Maging ikaw ay dahan-dahan na lumabas ng mansyon sa gabi. At dalhin ito sa silangang palasyo. Opo. Kapag nakuha na natin ang depensang guhit ng hukbo ng angkan ng Shen, magagapi natin ang angkan ng Shen sa isang hampas. Pagdating ng panahon, si Shen Qinghuang ay wala ng ibang mapagpipilian kundi sumandig sa akin. Wala ng iba. May tao. Tawagin ang mga opisyal ng pagdinig. Kamahalan. Mabigat ang seguridad sa mga himpilan ng angkan ng Shen. Hindi maaaring pasukin ng dahas. Kailangang gamitin ang talino. Alam na ng korte ko. Ipalabas ang utos. Ihanda ng maigi ng mga bantay ng dugong patak ang lahat. Opo. Mga bantay ng dugong patak. Ako mismo ang maingat na nagsanay sa kanila. Pinakamatitinding mamamatay tao. Ang larawang ito. Kailangang mapasa kamay ko. Panginoon. Natanggap na ng prinsipe ng korona ang balita. Mabuti. Ngayon ay titignan natin kung kailan siya paparito upang nakawin ang guhit. Binibini. Nagpadala ang reyna ng isang imbitasyon. Imbitasyon para sa piyesta ng pamimitas ng bulaklak ng sambahayan ng Maharlika. Pakiusap. May nais akong ipakiusap. Pakiusap. Binibini. Itong piyesta ng reyna para sa pamimitas ng bulaklak. Sinasabing para raw suriin ang mga dalagang galing sa iba-ibang marangal na angkan. Para pumili ng magiging asawa ng prinsipe ng korona. Pagpili ng asawa. Marahil nais ng reyna na makita. Kung itong anak ng tadhana ay karapat-dapat ba talaga sa pwesto ng prinsesa ng korona. Kung gayon, dapat kong samantalahin ang pagkakataon at itakwil si Xiao Jinchen. Itong pusakal na taga-angkan ng Shen. Nabalitaan kong ikaw ang anak ng tadhana. Pinuri ka ng reyna. Ang abang anak na babae ay nagkaroon lamang ng swerteng mabuntis sa anak ng prinsipe ng korona. Hindi ako nangangahas magpanggap na anak ng tadhana. Napakababa mo naman, taga-angkan ng Shen. Sinasabi ng mga iskolar ng kalangitan na ikaw ang tunay na fengseng. Napakalaking pagpapalaya ng langit. Natatakot po ako. Lumapit ka. At hayaan mong mabuti kitang masuri. Ano ang nangyari? Agad na ipatawag ang royal na manggagamot. Magandang balita po, Inang Reyna. Binibini Su, halos 3 buwan na ang iyong pagbubuntis. Inang Reyna.
Ang abang anak na babae ay nagdadalang tao sa laman at dugo ng prinsipe ng korona. Mahigit 2 buwan na. Ano ang sinabi mo? Ina. Ang dinadala ng abang anak na babae ay anak ng prinsipe ng korona. Hindi maaari na hindi mo ito kilalanin. Inang Reyna. Dahil nagdadalang tao na ang pinsan ko sa dugo ng maharlikang angkan. Ayaw po ng inyong lingkod na matamasa ng kanyang kamahalan ang anumang sakit ng loob. Ang dangal ng panganay na anak ng dating may bahay. Ang katayuan ito bilang koronang prinsesa. Hahayaan ko pong angkop na mabigyan ng gantimpala ang karapat-dapat. Talagang may malawak na pananaw si Binibining Shen. Kung si Suwaning ay nagdalang tao sa iyong anak, kailangang bigyan mo siya ng isang pagkilala. Inang Reyna. Atalisin ang pagkakakilanlan bilang koronang prinsesa. Ngayon ay tignan natin kung paano nila kukunin ang mga guhit sa silangang palasyo. Paano nakapasok ang mga tauhan para nakawin ang mga guhit? Dumating na ba ang mga tao mula sa silangang palasyo? Mga 30 lamang. Lahat sila ay mga bantay tigre na umiinom ng dugo. Talagang pinapahalagahan pa rin ng koronang prinsipe ang pamilya Shen. Papasukin sila. Tandaan mo. Hindi sila dapat makaatras sa unang banggaan. Dapat silang magbayad ng napakalaking kabayaran. Saka pa lamang natin makukuha ang pulang kahong iyon. Tanging sa gayon. Maniniwala ng lubos ang koronang prinsipe nang walang pagdududa. Naiintindihan Yan Jiu. Tandaan mo. Ang pakay ay ang pulang kahon. Huwag makipagdigma ng walang saysay. Kapag nakuha na ang bagay, agad na lumayas. Pumatay. Hindi na nila ito matatagalan. Mga kapatid. Sugod. Kapag nakuha na ang pulang kahon. Natagpuan na. Huwag mong isipin na madadala mo pa ito. Mga kapatid. Labanan natin. Sa loob nito ay nakatago ang mapanang pagpapalit ng depensa at hukbo ng pamilya Shen. Ngunit ang kahon ay may lamang mekanismong panlock. Kapag nasubukan ng walang ingat, kusa itong masisira. Hindi ako nangangahas na basta buksan ito. Dinala ko po ito rito mismo sa silangang palasyo. Pakisuri po ninyo mismo, kagalang-galang na kanya. Ang mekanismong panlock. Ang kahong ito. Hindi basta-basta mabubuksan. Dumating si Maharlikang Su. Kamahalan. Noong ako ay nasa pamilya Shen. Minsan kong nakita ang pinsan ko na gumamit ng kahong kahalintulad nito. Naalala ko pa ang paraan ng pagbukas nito. Kung gayon, subukan mo. Kamahalan. Nabuksan ko po. Talagang mapanang pagpapalit ng depensa at hukbo ng pamilya Shen. Pakisama ang ginoong tagapagsilbi upang talakayin ang mga usapin. Yan Jiu. Kumusta ang iyong sugat? Walang pinsala. Kahit paano ay nagkaroon lamang ng gasgas. Mahusay ang pagkakagawa mo. Tiyak kong nalaman na ni Xiao Jinchen. Sa tulong ni Su Wanying na nabuksan ang kahon. At ngayoy pinag-usapan na nila ng mga alagad ang tunay at huwad na mga guhit. Hindi niya kailanman isiping. Ang inilagay ko ay tunay. Paanong? Tunay ang mga guhit. Ngunit binago ko ang dalawang pinakamahalagang punto sa guhit. Kung siya'y abante sa labanan ng sakim sa tagumpay at magpapalusot. Tiyak na mapupunta siya sa isang walang libing na dako. Yan Jiu. Ipadala mo ang mensahe sa aking ama. Ang dadalhin ng koronang prinsipe ay dapat mga lihim na hukbo lamang ng silangang palasyo. Ang ating hukbo ng pamilya Shen at ang karaniwang mga kawal. Dapat umatras ng maaga. Huwag na huwag dapat madamay ang mga walang kasalanan. Bukod dito, tumawag kayo ng doktor ng palasyo para maghanda ng gamot na makapagpapahina sa katawan. Hayaan niyong malaman ng kanyang kamahalan ang dahilan ko. Dahil sa pagkawala ng mga guhit, nanghina ang aking katawan. Sa gayon, mas lalo siyang maniniwalang totoo ang mga guhit. Opo. Kayo po, ang kanyang kamahalan na prinsipe. May lumabas na balita sa pamilya Shen. Nang malaman ni Binibining Shen na ninakaw ang mga guhit ngayong araw, ay muntik na siyang magsuka ng dugo. At nahimatay na lamang siya. Sa wakas, nagulantang na si Shen Qinghuang. Ninakaw ang mga guhit. Nawala na ng pamilyang Shen ang pinakamahalaga nilang sandigan. Iparating ang utos. Magpadala ng tauhan upang bantayan ang bawat galaw ng pamilyang Shen. Kapag may anumang pagbabago, magsadya agad sa silangang palasyo upang magulat.
Panginoon. Nakapagpadala na ang prinsipe ng mga tauhan upang bantayan ang pamilyang Shen. Ayos lang. Ang liham na ito. Ibigay mo sa aking ama na nasa hangganan pa. Sabihin mo sa kanya na ang tunay na piling hukbo ng pamilyang Shen ay ililipat na sa tunay na hangganang kuta at hindi dapat malaman ng prinsipe. Nauunawaan iyan, Ju. Mahal na prinsipe, 7 buwan na po ang dinadala ng aking sinapupunan. Sabi ng imperial na manggagamot. Lalaki raw ang bata. Mabuti po ang pag-aalaga ninyo sa pagbubuntis. Bukas ay ang kapistahan para sa paghingi ng basbas. Iniutos ng emperador na sumama ka sa akin. May mga atas pa ang palasyo na dapat asikasuhin ko. Aalis na muna ako. Hindi maaari. Hindi pa rin nasa akin ang puso ng prinsipe. Kailangang may maisip akong paraan. Binibining Shen. Nang makita mo ang aking asawang prinsesa, bakit hindi ka nagbigay galang? Ang tiyan. Ang aking tiyan. Iulat sa imperial na manggagamot. Ang prinsesa ay talagang hindi kumain ng dragon na dumi. Uminom lamang siya ng nakalalason na gamot na nakapagpanggap na mabait, na nagdulot ng huwad na pagkabuntis. Pananakit ng tiyan ay dahil din sa labis na pag-inom ng gamot na pampanatilid ng bata. Magulo ang mga tala. Para lamang sa pag-aangkin mo ng mana. Gamit mo pa ang ganitong uri ng gamot. Ikaw ay gumulo sa buong palasyo. Ama ko. Anak ninyo po. Hindi po alam ng anak ninyo. Inagaw niya ang kapangyarihan ng prinsipe sa pagbabantay. At pinarusahan siya ng pagkakatapon sa loob ng 1 taon. Simula pa lang ito. Ikaw nalasing ka sa kasamaan. Nagkalakas loob ka pang gumamit ng gamot para magpanggap na buntis. At sinira mo pa ako sa harap ng emperador. Si Su Waning mula bilang prinsesa ay ibinaba agad sa pinakamababang tungkulin ng isang hamak na tagapaglingkod. Talaga pong hindi po alam ng anak ninyo. Ang nais lang po ng anak ninyo ay bigyan ang kanyang kamahalan ng isang tagapagmana. Hindi maaari. Hindi ko kailanman tatanggapin ang kapalarang ito. May pagkakataon pa ako. Kamahalan. Kung talagang gusto ninyong ibaba ako, sasabi ko kay Ginoong Yu ang tunay na nangyari. Sabihin kong gusto ninyong angkinin ang pangalan ng anak ng tadhana. Kaya ipinagamit niyo sa akin ang peking kwintas na jadate upang ako ang maparusahan. Sinasabihan mo ba akong ako ang pagbabantaan? Kamahalan. Ikaw muna ang nagpakita sa akin ng kawalan ng awa. Sundalo. Kalagkarin niyo siya palabas at paluin ng husto. Dapat niyang malaman. Ang kapalit ng pagbabanta sa silangang palasyo. Hindi ako nagpakasal sa silangang palasyo upang mamuhay sa ganitong paghihirap. Mahal na prinsipe. Yamang wala kang habag. Huwag mo akong sisihin kung wala rin akong awa. Dalhin mo ito sa kanya. Guluhin mo ng husto. Hayaan mong sila na mismo ang magpatayan. Ako ang mag-aani ng pakinabang. Pinapapagnakaw pala ako ni Shen Qinghuang. Ang pribadong selyo at mga talaan ng mahal na prinsipe. Ito ang pinakamalaking kahinaan ng mahal na prinsipe. Panahon ng ilantad ang kahinaang iyon sa harap ni Shen Qinghuang. Upang tamaan siya sa mismong salarin. Mahal na prinsipe o mahal na prinsipe. Huwag mo akong sisihin. Kung may dapat sisihin, ikaw yon dahil naging napakalupit mo sa akin. Inalisan ng kapangyarihang mamahala sa bayan. Ano naman kung bawasan ng 1 taon ang aking sahod? Basta magamit ang mapa upang maipit si General Shen. At mabawi ang kapangyarihang militar. At durugin ang Xiu. Hindi lamang maitatama ng silangang palasyo ang pagkakamali. Lalo pang tataas ang dangal nito sa paningin ng bayan. Mga kawal.
Ipasa ang aking utos. Maghanda sa paglusob. Bukas, sa harap ng buong korte, ako mismo ang hihiling na humawak ng sandata. Pupunta sa hangganan upang maglingkod at pagbayaran ang aking mga sala. Mahal na prinsipe, walang kinikilingan ang espada sa larangan ng digmaan. Tiyak po ba kayong personal na pupunta? Nasa aking kamay ang mga puwersa ng Angkan Shen, kapalit ng mapanang depensa. Lubos kong kabisado ang pagkakaayos ng mga kawal at taktika ng ama at mga kapatid ni Shen. Ito ang pinakamainam na pagkakataong makamit ang merito sa digmaan. At mabawi ang aking katayuan. Amang Emperador. May kagyat na balita mula sa hangganan. Nais ko pong kusang humarap sa panganib. Hahawak ako ng kasulatang pananagutan sa hukbo. Kung hindi ko lubusang malupig ang siyo, ihaharap ko sa inyo ang aking ulo. Hinihiling ko po, Amang Emperador, na bigyan niyo ako ng pagkakataong tubusin ang aking kasalanan sa pamamagitan ng tagumpay sa digmaan. Mahal na prinsipe, tiyak ka bang personal mong haharapin ito? Amang Emperador. Napagpasyahan ko na po. Mabuti. Ipinahihintulot ko. Umalis kayo patungo sa digmaan makalipas ang kalahating buwan. Tinatanggap ko po ang utos. King Huang. Hintayin mo ang matagumpay kong pagbabalik. Kapag nabawi ko na ang sagisag ng hukbo mula sa iyong ama, mawawala na rin ang iyong ipinagmamalaki. Sa panahong iyon, ikukulong kita sa tabi ko. Upang ni isang hakbang ay hindi ka makalayo sa akin. Mahal na prinsipe, nais ko pong batiin ang mahal na prinsipe sa pagtatagumpay ng kanyang watawat. Naway makabalik siyang may tagumpay. Mabuti. Narito po ako. Upang ihatid ang mahal na prinsipe hanggang kamatayan. Matapos bawasan ng 1 taon ang kanyang sahod, ay halos walang laman na ang pribadong kabangyaman. Kailangan ng malaking halaga ng suplay ang personal na ekspedisyon sa hangganan. Hindi sapat ang kaunting pondong ipinagkakaloob ng korte. Mga kawal. Kailangan kong makalikom ng pondong pandigma. Ano ang iyong mungkahi? Mahal na prinsipe, kamakailan ay may balitang dumating mula sa kabisera. Matinding tagtuyot ang sumalanta sa hilaga. Malapit nang sumirit ang presyo ng butil. Kung mag-imbak kayo ng maraming butil, at ibebenta ito kapag tumaas na ang presyo, malaki ang inyong kikitain. Mabuti. Isusugal ko ang lahat sa pagkakataong ito. Mahal na prinsipe, malaki na ang naimbak nating mga butil. Kapag biglang sumirit ang presyo ng bigas, tiyak nakikita ng malaki ang mahal na prinsipe. Napakabuti. Sa gayon, hindi lamang magiging sapat ang supply ng bigas ng hukbo. Makatatanggap din ng dagdag na pondo ang silangang palasyo. 2 pakinabang sa isang hakbang. Mahal na prinsipe, may masamang nangyari. May isang hindi kilalang puwersa na biglang naglabas ng napakaraming murang bigas. Ngayon ay bumulusok ang presyo ng bigas. Tayo ay malulugi ng husto at mawawalan ng kabayaran. Ano ang sinabi mo? Ilang daang libong pilak ito. Ipinuhunan ko ang lahat ng perang lihim na ipinagkaloob ng mga opisyal sa bawat lalawigan. Pati na ang buong ipon ng silangang palasyo. Lentik. Mahal na prinsipe. Masama ito. Ano na naman? Mahal na prinsipe. Wala nang pilak sa talaan upang ipambayad ng sahod. Ngayon ay nagkakagulo na ang maraming eunuko at alilang babae. Mahal na prinsipe. Kung hindi natin maibibigay ang kanilang sahod, baka samantalahin ito ng iba at makapasok sa ating kahinaan. Saan pa ako kukuha ng pera? Kunin at ipagbili ang lahat ng mahahalagang bagay sa silangang palasyo. Mahal na prinsipe, pati ang mga bagay na ipinagkaloob ng emperador. Ano ngayon kung mga kaloob man iyon ng emperador? Kailangan ko ng pera ngayon. Ipagbili ang lahat. Mag-utos na imbestigahan ito ng lubusan. Nais kong malaman kung sino ang nagbabalak laban sa akin. Bumagsak ng tuluyan ang pananalapi ng prinsipe. Opo, amo. Nalugi ng lubusan ng prinsipe. Walang laman ang kabangyaman ng silangang palasyo. Nagkawatak-watak na ang mga kakampi niya. Napakabuti. Yan Jiu. Ipalit ang lahat ng pilak mula sa pagbebenta. At magtayo ng mga kubol sa labas ng lungsod upang mamahagi ng lugaw. Hindi ko hahayaang magutom ang mga mamamayan. Opo. Ang sagisag ng angkan ni Chu. Mga labi ng dating dinastya. Hindi ko inakalang may kamay pala sila sa likod nito. Mga bantay. Ipasa ang aking utos. Siya sa atin ang lubusan ang lihim na pamilihan. Kapag natuklasan ang mga labi ng dating dinastya, dakpin silang lahat. Ang sinumang lumaban ay patayin ng walang awa.
Dakpin siya. Nang masugatan sa dibdib ang taong iyon kanina. Nakita kong may tato siya sa dibdib. Ang tatoo na iyon ay sagisag ng maharlikang angkan ni Chu ng dating dinastya. Kailangan kong iulat agad ito sa mahal na prinsipe. General, nakita ko kanina ang taong iyon. Tila nagtungo siya sa direksyon ng tahanan ng Angkan Shen. Ang tahanan ng Angkan Shen. Nauunawaan ko. Sabihin mong nakita mong pumasok ang taong iyon sa bakuran ng Angkan Shen. Halika. Iulat natin agad ito sa prinsipe. Sabihin mong may pakikipagsabuatan ang Angkan Shen sa mga labi ng dating dinastya. Papuntahin si Anju upang siya satin ang mga talaan ng prinsipe. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ano ang nangyari? Nakuha na ang mga talaan ng prinsipe. Ngunit natuklasan ng mga tauhan ng prinsipe na kabilang ako sa dugo ng dating maharlikang angkan. Natuklasan na ito ng mga tauhan ng prinsipe. Ang kasalukuyang emperador ay ang pinunong pinaglingkuran ng buong katapatan ng iyong angkan, Shen. Kung nais niyong lipulin ang mga labi ng dating dinastya upang mailigtas ang inyong angkan. Ang buhay ni Chuyuan ang kapalit. Ngayong gabi, ano ang kinuha niyo? Ang katapatan ng pamilyang Shen. Sa nakaraang buhay, nakikipaglaban ang aking ama sa unahan. Ngunit sa likuran, pinutol ng kasalukuyang banal na emperador ang supply ng pagkain ng pamilyang Shen. At ipinapatay ang buong angkan ko. Tinagos ng napakaraming palaso ang aming mga puso. Ang ganitong asong emperador ay karapat-dapat pa bang paglingkuran ko? Chuyuan, hindi kita papatayin. Matagal ng puno ng sugat at butas ang buong kaharian ng Daxia. Nais kong pamunuan mo ang mga kawal ng pamilyang Shen upang linisin ang kabulukan ng korte at ibalik sa buong kaharian ang kapayapaan. May lakas ka ba ng loob na lumikha kasama ko ng isang tunay na panahong payapa at masagana? Yamang paghihiganti iyon na ninanais ng aking amo. Yuyurakan ni Chuyuan ang luklukan ng dragon para sa inyo. Chuyuan, mula sa araw na ito, magiging magkasabwat tayo sa pag-angkin ng buong kaharian. Natuklasan ka ng mga tauhan ng prinsipe ngayon gabi. Nakita man nila o hindi ang pagpasok mo sa tahanan ng Shen. Dahil sa hangarin ng prinsipe na pabagsakin ang pamilyang Shen. Tiyak na iugnay kanya sa aming pamilya. Kaya, Chuyuan, kailangan mo nang palitan ang tatak sa iyong dibdib. Huwag kayong mag-alala, amo. Matagal na itong naihanda ni Anju. Binibining Shen, nabalitaan ko na ang alagang aso mo ay nagbunyag kagabi sa lihim na silid ng samahang pangkalakalan ng pagkakakilanlan ng isang taksil na mula sa dating dinastya. Ngayon, nangangahas ka bang ipaubaya sa kanya ang pagsusuri sa katawan? Kung matuklasang taglay niya ang natatanging tinik na baging ng pamilyang Chu, hindi maililigtas ang buhay ng lahat ng nasa tahanan ng Shen. Kabilang ang mahigit 100 tauhan. At kung walang matuklasan, kung wala siyang mapatunayan, hihingi ang prinsipe ng tawad sa pamilyang Shen sa harap ng lahat. Mga kawal, dalhin dito ang tubig na nagpapakita ng anino. Ibuhos iyon sa hamak na alipin na yon. Mahal na prinsipe, maliwanag na ba sa inyo? Ito ang putik na mula sa hukbo ng pamilyang Shen. Walang ebidensya ang prinsipe at walang hiya niya kaming pinagbibintangan na nagkukubli ng mga rebelde sa aming tahanan. Talaga bang naparito kayo upang hulihin ang mga taksil? O upang pagtakpan ang sarili ninyong balak na maghimagsi? Ano ang pinagsasasabi mo? Sinisiyasat ng mahal na prinsipe ang samahang pangkalakalan sa ilalim ng lupa. Talaga bang para lamang hulihin ang mga nalalabing inapo ng dating dinastya? Bakit hindi niyo tanungin ang tagapangasiwang ito? Sa lihim na silid ng samahan, ikaw ang lihim na gumawa ng 3,000 ipinagbabawal na mabibigat na baluti. Ang mga iyon ba ay gagamitin laban sa mga natitirang rebelde ng dating dinastya? O laban sa kasalukuyang banal na emperador? Amo, narito ang katibayan. Hindi. Impossible ito. Kahapon, malinaw na tinatago mo lamang ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Nagpaplano ng pagtataksil ang silangang palasyo. Lihim na gumagawa ng mabibigat na baluti. At nagbabalak na pilitin ang palasyo. Ang pamilyang Shen ko ay kikilos ngayon alang-alang sa katarungan ng langit. At lilinisin ang tabi ng aming marangal na pinuno.
Gumawa lamang ako ng ilang mabibigat na baluti. Hindi naman ako tunay na naghimagsik. Ngunit naisip na agad ng amang emperador na patalsikin ako. Kailangan ko lamang magtungo sa hangganan. Gamitin ang mapa upang bitagin si General Shen. At agawin ang pamumuno sa kanyang 200,000 kawal. Kung gayon, pamumunuan ko na lamang ang hukbo pabalik sa kabisera. At pipilitin ko ang palasyo. Amang emperador. Yamang wala kang pagkalinga. Huwag mo akong sisihin kung wala na rin akong katapatan. Sa utos ng langit at sa kalooban ng kapalaran, ipinahahayag ng kautusan ng emperador. Si Prinsipe Xiao Jingchen ay agad na tutungo sa hilagang kanluran upang makipagdigma. Tatakpan ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtatamo ng karangalan. Tinatanggap ng inyong anak ang utos, kamahalan. Dumating na ang pagkakataon. Amo. Nakaalis na ang prinsipe. Magpadala kayo ng liham sa aking ama. Ihanda ang pagsasara ng bitag at pagkatay sa baboy. Pati ang pribadong selyo ng prinsipe na iniabot ni Su Waning. Panahon na upang gamitin iyon. Mga tauhan. Ipasan niyo ang kautusan. Sabihan si General Shen na pamunuan ang taliba. At lusubin ang pangunahing hukbo ng kaaway. Ito. Ang matatapang nakawal ng Angkan Shen. Ang mangunguna sa unang salakay. Gawin siyang pain at ipadala sa kamatayan. Pagkatapos, pangungunahan ko ang 3,000 pribadong kawal ng silangang palasyo. At daraan sa lasya ng itim na tubig at lambak ng mga ligaw na gansa. Upang tuwirang salakayin ang likuran ng hukbo ng kaaway. Hindi ba magiging atin na ang karangalang ito? Na para bang pinulot lamang sa lupa? Hindi maganda. Kumukulo na ang lesyan. Umatras. Umatras agad. Impossible. Malinaw namang tama ang mapa. Ang Angkan Shen. Kayong lahat. Makinig kayong mga pribadong kawal ng silangang palasyo. Kayo na nalinlang ng iba. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata at hindi ko kayo papatayin. Kayong mga taksil. Magpakawala ng mga palaso. Mahal na prinsipe. Umalis na kayo agad. General. Hindi na kailangan. May hahabol sa kanya. Impossible ito. Ang mapa na nasa aking kamay ay ninakaw mula sa lihim na silid ng Angkan Shen. Ako ang anak ng langit na itinadhana ng kapalaran. Paano ako matatalo rito? Mahal na prinsipe, madali bang buksan ang kandadong iyon? Ang lesya ng itim na tubig na nasa mapa. Ay maganda ba ang tanawin? Ikaw pala. Lahat ng ito ay ikaw ang nagplano. Mahal na prinsipe, akala mo ay hinahabol mo ang Angkan Shen. Ngunit hindi mo alam na ikaw pala ang tunay na biktima. King Huang. Dati, buong puso kong inisip na pagsasaluhan natin ang buong kaharian. Karapat-dapat ka pa bang bigkasin ang pangalan niya? Gapusin siya. Dalhin siya pabalik sa kabisera. Opo. Humayo ka. Gamitin ang mga dating tauhan ng prinsipe upang makalusot sa kabisera. At sabay-sabay na lusubin ang palasyo ng emperador. Tandaan mo, huwag kayong magdulot ng pagkabahala sa mga mamamayan. Opo. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat ng kaguluhan. Anong ingay iyon sa labas? Kamahalan, masama po ang nangyayari. May kumontrol sa 12 tarangkahan ng kabisera. Nasaan ang mga bantay ng palasyo? Mga kumakain. Nagbulsa ng salapi ang mahal na prinsipe. Ang mga sandata ng mga bantay ay pawang marupok na parang papel. Hindi sila kailanman naging katapat. Shen King Huang. Ikaw na suwail at taksil.
Ikaw ay isang bulag at walang dangal na pinuno. Pabor sa mga taksil at tuso. Pinapatay ang mga tapat na lingkod. Inaapi at sinasamsam ang yaman ng bayan. Bagaman laganap ang gutom at paghihirap, nalululong pa rin sa luho. Namuhi na ang buong bayan. Hindi na magtatagal ang paghahari mo. Ang buong kahariang ito. Dapat itong pamunuan ng taong nakaunawa sa paghihirap ng bayan. Kung gayon, may nauna pa palang kumilos kaysa sa akin. Namumuo na ang lason sa iyong katawan. Hindi ko na kailangang kumilos. Ilang araw na lamang ang itatagal ng buhay mo. Ikaw. Ang emperador ng Daxia, si Xiao. Hangal at walang habag. Pinapatay ang mga tapat na lingkod. Ngayong araw pinatalsik. Si Chuyuan, ang dugong bughaw ng dating maharlikang angkan. Ngayong araw, muling ibinabalik sa trono. Muling hahawakan ang pamamahala sa kaharian. Napagpasyahan na ang malaking usapin. Ipalabas ang kautusan. Magbabago ang dinastya at ang namumuno. Muling ibabalik ang dating dinastya. Tinulungan kitang nakawin ang selyo. Isaalang-alang mo ang pagiging magkamag-anak natin. Pakiusap, gawin akong konsorte ng bagong emperador. Hindi ako makikipag-agawan sa iyong pabor. Su Waning. Buong panahon kang nagkunwaring kaawa-awa. Ninakaw mo ang aking manuskrito. Inagaw mo ang pwesto ng babaeng itinadhana ng langit. At tinangka mo pang gamitin ang buong angkan ko bilang tuntungan upang magtagumpay. Talaga bang iniisip mong kaya kita hinayaan hanggang ngayon ay upang gawin kitang konsorte? Ano ang sinabi mo? Hindi ako. Wala akong mga bantay. Hukasin sa kanya ang telang seda niyang labis sa itinakdang tuntunin. Palayasin sa kabiserang lungsod. Dahil minsang itinaya ng iyong ama ang buhay niya upang iligtas ang aking ama. Hindi kita papatayin. Mula ngayon, bahala ka na sa iyong kapalaran. Ang Prinsip Xiao Jingchen. Bumuo ng pangkat at nagkamkam ng pansariling kapangyarihan. Nakipagsabuatan sa kaaway at nagtaksil. Nang malaman ito ng kanyang kamahalan. Sa tindi ng galit, inatake ang kanyang puso. Kagabi, pumanaw siya sa bulwagang Jinluan. Shen Qinghuang. Napakatapang mo. Malinaw na kayo ang lumason at pumatay sa amang emperador. Ikaw na makamandag na babae. Nangahas kang baliktarin ang tama at mali. Nagpakana upang agawin ang trono. Hindi ka mamamatay ng payapa. Xiao Jingchen. Tapos na ang iyong basbas ng langit. Ang maringal na kahariang ito ay nasa inyong mga kamay. Ngunit ginawa ninyong pugad ng kaguluhan kayong angkan ni Xiao. Ngayong araw. Kikilos ako sa ngalan ng langit upang ituwid ang daan. Simula sa araw na ito. Si Chuyuan, ang natatanging tagapagmana ng dating maharlikang angkan. Ang hahalili sa dakilang trono. Tungkol naman sa pinatalsik na Prinsipe Xiao Jingchen. Aalisan ng karapatang taglayin ang apelyidong maharlika. Hatulan at bitayin pagkatapos ng taglagas. Amo. Ang buong kahariang ito. Nasakop na ni Xiao Jiu para sa inyo. Kayo na po ang maupo. Malugod naming tinatanggap ang pagluklok ng kanyang kamahalan. Ang kahariang punong-puno ng sugat at butas. Simula ngayon, muli itong ibabalik sa mga kamay ng bayan. Kasama ng bagong emperador, pamamahalaan ko ang buong mundo. Hindi para sa pansariling kapakanan ng isa, kundi upang wala ng kaluluwang api sa buong bayan. At makapagtatag ng isang mapayapang panahon ng kasaganaan.